Whispers of Resilience. Ang pagiging may pananaw ay ang inaasahan, subalit ang pagiging bulag ang nagpapabukod sa akin. Nagsisimula sa Nobyembre 15, 2024 sa aking mundong walang paningin at ang aking paglalakbay sa mga anino. Ang pagiging may pananaw ay ang inaasahan, subalit ang pagiging bulag ang nagpapabukod sa akin. Bakit ganyan? Itanong ko sa iyo, bakit? Ito ang iyong mundo na ginagalawan ko. Nakaikot ito sa kung paano mo nakikita ang mga bagay at alam kong tama ako tungkol dito. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng karanasan. Nagsimula ako sa murang edad. Ako'y hinihimok na gamitin ang aking puting tungkod at nakapasok sa mga klase ng oryentasyon at mobilidad. Kailangan kong matutunan kung paano magbasa ng braille at umasa sa aking ibang mga pandama. Sa kalaunan, pinili kong yakapin ang aking pagkabulag sa halip na makaramdam ng limitasyon dulot nito. Nakatuon ako sa pagpapaunlad ng aking mga kasanayan sa pandinig at pagtahal. Nauunawaan na maaari akong matututo ng kasing lalim sa pamamagitan ng tunog at hawakan. Kapag nakilala kita, ano ang ginawa mo? Sinubukan kong umangkop sa iyong mundo upang masiguro mong nauunawaan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga pamamaraan bilang may pananaw. Hindi ako nagreklamo, hindi ako umangal. Nais ko lamang kumonekta. Muli, bumabalik ito sa iyong mundo. Maliit ang komunidad ng mga bulag at ang pag-aaral tungkol sa aming mga karanasan ay maaaring maging isang pagpipilian sa iyo. Pero bakit mo pa kailangang pag-isipan ito? Ang paglalantad ng lahat ng ito ay nagpapakita kung paano ko binago ang aking pananaw, nagde-develop ng self-awareness, at mas malalim na pag-unawa sa non-verbal communication. Mayroon akong susi sa paggawa ng mga pangarap na maging realidad dahil sa aking mundo, ang paningin ay hindi ang nagtatakda ng pag-iral. Alam namin ang aming mga pangarap ng mas mabuti kaysa sa iba. Ano ang sinasalamin nito? Ikaw ba'y makasarili o masyado akong sensitibo? Pinapayagan tayong hamunin ang ating mga pananaw at makita lampas sa ating mga individual na halaga. Isipin mo kung ako'y may pananaw, magkakaroon ako ng iyong kaalaman. Ngunit hindi ko ito isusulat. Anong uri ng karunungan ang taglay ko ngayon? Sumusulat ako upang ibahagi ang aking mga pananaw at inaanyayahan kang mas makilala ako. Inilaan ko ang aking buhay sa pagdekode ng iyo. Ngayon, pagkakataon mo nang makilala ako. Hayaan mong ibahagi ko ang isang maliwanag na halimbawa. Isipin mong hindi ka makakita, natanggalan ng iyong paningin. Pumili kang umupo sa sopa na patay ang ilaw. Ngayon subukan mong tamasahin ang mundo sa paligid mo. Mahirap mag-visualize, di ba? Ang salamin na iyon ay bahagi ng aking pang-araw-araw na pag-iral. Naalaala ang malamig na tagwinter sa Portland isang taon. Nananatili ang aking mga alaala na mabisa. Isang pagkakataon noon nang ang aking dating kapareha at ako ay walang tahanan. Sa kabutihang palad, may kaibigan ang nagbigay silungan sa amin sa kanyang munting espasyo. Sa mga malapit na donasyon ng pagkain, ginawa namin ang makakaya naming makasurvive bawat araw. Pahalagahan ang bawat kaunting kabaitan. Sa gitna ng pakikibaka, isang batang babae na tila naaakit sa aking presensya ang nagsimulang magtagal kasama namin. Ang kanyang positibong enerhiya ay isang nakaka-relax na pahinga. Gayunpaman, ang hindi pagkakaintindihan ay may paraan ng pagdilim kahit sa mga liwanag. Nais niya ng higit sa pagkakaibigan. Nais niya ng intimacy, ngunit ipinaabot kong malinaw na ako'y nakatuon sa aking kapareha. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking pagkatao, ngunit ang kanyang mga hangarin ay nagpatuloy. Kinabukasan, naniniwala ang kanyang mga kaibigan na ako ang nagdulot ng kanyang pagkabalisa. Habang kami bumabalik mula sa isang kaganapan, nahuli kong nakatingin ang isang grupo sa akin. Sinalubong ng kalituhan at takot ang aking loob. Bago ko alam ito, hinarap ko ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan. Pinangunahan ng isang matipunong babae na sinubukang makipag-ugnayan sa akin ng agresibong paraan. Sa isang pagsabog ng instinct,
Ginamit ko ang aking mga braso upang protektahan ang sarili mula sa kanyang mga suntok. Dinala siya sa lupa sa sariling depensa. Ang impulsong ito ay nasanhi ng takot at kalituhan. Naaalala ko ang mga aral na itinuro ng aking pamilya. Huwag lumaban sa isang babae bilang paggalang. Habang bumagsak ang aming mga katawan sa lupa, ang mga nagmamasid ay nanatiling nakatigil sa sorpresa. Sa kabutihang palad, nagawa kong mapanatili siyang nakadapa hanggang sa nagmadali ang batang babae upang linawin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na hindi ko siya nasaktan at ang kalituhan ay naglaho. Ang kanilang pagkapahiya ay halatang halata habang sila'y umalis, ngunit ako'y naiwan na nakikipaglaban sa emosyonal na pagsisiyasat. Iyon ang aking kauna-unahang karanasan ng agresyon at malalim itong nagmarka sa akin. Hindi ko nararapat na makaharap ng agresyon, takot nila, o karahasan. Ang nangyari ay nag-ugat sa hindi pagkakaintindihan. Nag-iwan ito ng pangmatagalang impresyon. Umalis sila na may sugatang ego, ngunit patuloy kong pinroseso ang emosyonal na epekto. Ano ang naiwang ito sa akin? Isang paalala kung gaano kahalaga ang malinaw na komunikasyon at kung gaano kabilis na ang mga maling akala ay maaaring tumaas. Habang nagmumuni-muni ako, nagtataka ako, paano nila nagawa na tratuhin ang isang tao tulad ko ng ganoon kalupit? Paano sila nakatutulog sa gabi sa kaalaman ng kanilang mga ginawa? Hindi ko nais na pasanin ka, sa halip, umaasa ako na anyayahan kita sa aking karanasan. Ang pagtatanim ng kamalayan ay isang mahalagang aspeto na lahat tayo ay maaaring mahalaga, na nag-framing kung paano natin pahalagahan ang ating sarili. Isipin mo, ano ang iyong gagawin, at paano ka mag-navigate sa isang mundo na hindi kumikilala sa iyong pag-iral, ngunit umaasa sa iyong pag-aangkop. Malawak ang mundong ito, at ako'y isa lamang bahagi nito. Ako si Jordan Sullivan, at tinatanggap ko ang aking pagkakakilanlan bilang isang man-storyteller at tagapagtanggol. Nais kong ibahagi ang kwento ng aking katatagan. Ang kwento ng katatagan ay higit pa sa pagkapait o pagtataksil. Ito ay mas malalim kaysa sa kung ano ang madalas na lumalabas sa ibabaw. Nagsimula ako bilang isang 3 taong gulang na bata. Nagbago ang buhay ko nang ang aking ina, na nahuhumaling sa kanyang mga pagsubok, piniling lumayo sa akin. Sa kabila ng pagpili na iyon, siya pa rin ang aking ina, wala akong kaalaman sa aking ama. Naranasan ko ang pagkabigo mula sa pamilya na tumanggap sa akin. Umikot ang kanilang mga likod dahil sa aking pagkatao. Mula noon, naglakad ako sa aking sariling landas. Isipin mo ito, sa aking mga nakaraang relasyon, halos lahat ay nagtapos sa pagtataksil. Ang ilang hindi, dahil sa aking sarili mga pagkakamali. Ito, kung gayon, ay sumasalamin sa aking kwento ng katatagan. Nais kong malaman na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa halip, ibinabahagi ko ang mga katotohanang ito upang ipakita ang mga nuansa ng mga karanasan tulad ko para sa iba. Sa pamamagitan ng aking paglalakbay, natutunan kong harapin ang aking mga damdamin ng galit at lungkot. Para akong umuulan sa isang walang katapusang bagyo na sinubukang lunurin ako. Ngunit napagtanto ko na ang aking galit ay isang wastong reaksyon sa sakit na aking naranasan. Hindi ito simpleng nakakasira, ito ay isang makapangyarihang enerhiya na maaari kong ilipat sa isang positibong bagay. Sa paglalakbay na ito, natutunan kong ang pagtanggap ng aking mga damdamin ay mahalaga para sa paggaling. Pinahintulutan nito akong gawing lakas at katatagan ang sakit. Nagsimula akong makita ang aking galit hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang gabay tungo sa sariling kamalayan at paglago. Sa pamamagitan ng storytelling, nakahanap ako ng mga paraan upang ipahayag ang aking galit at sakit na kumukonekta sa iba na nahaharap sa katulad ng mga hamon. Ito ay naging isang anyo ng pagpapalaya mula sa akin na nagpapahintulot sa akin upang hubugin ang aking mga karanasan sa mga salaysay na nag-uudyok at nagpapagaling. Habang nakatayo ako sa harap mo ngayon,
Nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating mga damdamin kahit na ang mga ito ay mahirap. Tulad ng bulkan na bumubuo ng bagong lupa pagkatapos ng daloy, ang ating galit ay maaaring maging sanhi ng pagbabago at pag-renew kung matututo tayong i-navigate ito ng may empatiya. Lahat tayo ay nagnanais na makakita ng saya. Tama ba? Gusto ko rin. Ngunit, bakit tayo umawas mula sa pag-unawa sa ating galit? Kapag may nag-aalab sa galit, ano ang ating reaksyon? Madalas tayong nakakaramdam ng banta o hindi komportable. Ngunit natutunan ko na ang pagkilala sa galit ay nangangailangan ng oras, katulad ng pagbuo ng bulkan. Isipin mo kung paano ang mga tao ay bumibisita sa mga lugar tulad ng mga Hawaiian Islands, na kinikilala ang presensya ng mga aktibong bulkan. Bakit ito? Ang mga tao ay nagiging maingat sa paligid ng galit dahil nagdadala ito ng hindi komportable, posibilidad ng kaguluhan, at hindi pagkakaintindihan. Kapag ang isang tao ay nagpapahayag ng galit, maaari itong magsanhi ng defensive response sa mga naroroon. Subalit ang galit ay madalas nag-ugat mula sa mas malalalim na damdamin, tulad ng sakit at pagka-frustrate. Tulad ng isang bulkan na nagpapayaman sa lupa pagkatapos ng pagsabog, maaari ring tumungo ang pagkilala at pagproseso ng galit sa personal na ebolusyon. Tungkol ito sa pag-shifting ng enerhiya patungo sa makabuo, katulad ng paano ang aktibidad ng bulkan ay lumilikha ng bagong mga tanawin at tirahan. Sa pagtanggap at pagkilala sa ating mga damdamin, nagsisimula tayong tawirin ang landas ng pagtuklas sa sarili at mas malulusog na koneksyon. Ang akto ng pag-navigate ng matitinding damdamin ay nagiging ating daan patungo sa paglago, na parang ipinagdiriwang ang masiglang kagandahan ng mga bulkanikong kapaligiran. Sa tahimik ng puso, ito ay nag-aapoy, isinilang mula sa mga sugat na nakatago sa paningin. Ang galit, isang bagyong may masiglang apoy, nagpapalabas ng puwersa sa magulong mga alon. Sa lakas na umaagos, parehong matatag at maliwanag, ngunit sa kanyang galit, nakikita natin ang liwanag. Kumakabog sa ugat, masigla at matatag. Tulad ng lava na umaagos, hinuhubog ang plaster. Sa loob ng apoy nito, natutuklasan natin ang ating kaibuturan. Lakas para lumampas, upang gumaling, upang tuklasin. Ang galit ay sinalubong ng mahabaging kamay. Naging tapang ito na tumulong sa atin upang tumayo. Kaya hayaan itong lumitaw, sumisikat sa gabi. Sapagkat mula sa mga abo nito, muling natutuklasan natin ang liwanag. Ang katatagan ay namumukadkad at ang mga isip ay nagiging malakas. Sa mga baga ng galit, tayo'y bumangon at nag-aapoy. Habang patuloy akong nagmumuni-muni sa aking paglalakbay, ang alaala ng tagwinter na iyon sa Portland ay patuloy na nananatili tulad ng isang anino. Subalit ito rin ay naging isang catalyst para sa paglago. Bawat karanasan ay nagdagdag ng mga layers sa aking katatagan, at alam kong bawat hamon ay may dalang aral na naghihintay na matuklasan. Sa mga linggong sumunod sa pagkakaharap na iyon, nagsimula akong maghanap ng kapayapaan sa mga espasyo sa paligid ko. Naglaan ako ng maraming oras sa paglalakad sa komunidad, nakikisalamuha sa mga pag-uusap na pinalawak ang aking pananaw. Nakilala ko ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Bawat isa ay may dalang kwento ng pakikibaka, pagpupunyagi at pag-asa. Napagtanto ko na habang ang aking paglalakbay ay tila nag-iisa sa ilang pagkakataon, hindi ako kailanman tunay na nag-iisa. Sa bawat bagong koneksyon, pinatibay ko ang mga tulay sa pagitan namin sa pamamagitan ng mga ibinahaging karanasan. Nakabuo ako ng mga ugnayan sa iba na namumuhay sa katahimikan. Ang kanilang mga kwento ay katulad ng sa akin. Nakabuo kami ng isang komunidad na ipinagdiriwang ang aming mga pagkakaiba habang niyakap ang aming shared humanity. Sama-sama, natutunan naming makipag-ugnayan, hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga salita, kundi sa pamamagitan din ng mga galaw, ekspresyon, at init ng pag-unawa. Sa bagong kamaraderi na ito,
nakatagpo ako ng isang binatang nagngangalang Samuel. Si Samuel ay isang kapwa-man storyteller, bulag mula sa kapanganakan, at siya ay hindi may kakailang pagkahilig sa musika at tula. Ipinakilala niya ako sa isang auditory world na sumasayaw at umuugong. Hinihimok akong tuklasin ang pagkamalikhain sa mga paraang hindi ko kailanman naisip na posible. Ang kanyang mga melodikong kwento ay bumabalot sa akin tulad ng komportableng kumot na nagpapaalala sa akin na kahit sa kadiliman, maaaring may kagandahan at kaligayahan. Habang lumalim ang aming pagkakaibigan, nagsimula kaming makipagtulungan sa isang proyekto upang itaas ang kamalayan tungkol sa mga karanasan ng mga taong may kapansanan. Nag-organisa kami ng mga storytelling events kung saan maaaring ipahayag ng mga individual ang kanilang mga paglalakbay sa pamamagitan ng spoken word, tula at musika. Sa mga pagtitipong ito, nasaksihan ko ang kapangyarihan ng aming mga tinig habang pinapinta namin ang mga maliwanag na imahinasyon gamit ang aming mga salita. Ibinabahagi ang aming mga pakikibaka at tagumpay. Bawat storytelling session ay lumampas sa aming paunang takot sa paghuhusga at niyayakap ang vulnerability. Nakakreate kami ng isang ligtas na espasyo, isang tapestry na mga ibinahaging karanasan na umuugong sa loob at lampas ng aming komunidad. Sa buong pagsisikap na ito, napansin ko ang isang banayad na pagbabago sa aking sarili. Ang galit at sakit na minsang kumain sa akin ay nagsimulang mag-transform sa isang drive upang turuan at bigyang kapangyarihan ang iba. Napagtanto ko na ang aking mga karanasan ay hindi lamang kwento ng sakit, kundi mga kwento ng katatagan at pag-asa. Sila ay may potensyal na magbigay inspirasyon sa mga nararamdamang marginalized o hindi naunawaan. Ngunit hindi lahat ng sandali ay madali. May mga pagkakataon na naharap ako sa pagtutol o pagdududa mula sa mga hindi makatutukoy sa aming mga karanasan. Nakilala ko ang mga individual na nagtanong sa aming mga narrative o umalis ng mga kwento bilang labis na exaggerated. Sa bawat pakikipagtagpo, mahalaga na ipaalala sa aking sarili na ang kanilang limitadong pananaw ay hindi refleksyon ng aming mga katotohanan. Isang gabi, sa panahon ng isa sa aming storytelling events, nilapitan ako ng isang babae. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagkasangkapan at skepticism. Talaga bang iniisip mo na ang iyong mga kwento ay mahalaga? Tanong niya, ang tono niya ay may halong pagdududa. Huminga ako ng malalim, naaalala ang bigat ng aking mga karanasan at ang kahalagahan ng aking paglalakbay. Oo naman, sagot ko ng maingat. Mahalaga ang aming mga kwento dahil nagbibigay sila liwanag sa mga katotohanang aming nahaharap, sa mga hamon na aming dinaranas, at sa kagandahang aming natutuksong sa aming pag-iral. Ipinapakita nila ang lakas na taglay namin, madalas na hindi nakikita ng mundo. Habang nagsasalita ako, napansin ko si Samuel sa madla, tumungo sa pagsang-ayon, ang kanyang presensya ay isang tuloy-tuloy na paalala ng kapangyarihan ng pagiging totoo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga katotohanan, maaari naming itanim ang mga binhi ng pagbabago na nagtutulak sa ibang puksain ang kanilang mga isipan at puso. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, humina ang ekspresyon ng babae. Hindi ko ito naisip ng ganitong paraan, umamin siya. Maaaring mali na ang pag-iisip ko tungkol dito. Nasa mga sandaling iyon ng koneksyon at pag-unawa, na ang aking puso ay pumuno ng layunin. Lumitaw ang katotohanang ang aming mga kwento ay higit pa sa mga personal na ulat. Sila ay catalysts para sa empatiya, mga tulay na nag-uugnay sa pag-unawa sa mga magkakaibang komunidad. Habang ang aming storytelling initiative ay patuloy na lumalaki, gayon din ang aking pagnanasa na mas malalim na siya sa atin ang mga interseksyon ng pagkakakilanlan at pananaw ng lipunan. Nagsimula akong galugarin ang papel ng nonverbal communication sa pag-bridge ng mga puwang
lalo na bilang isang bulag na storyteller. Nangako akong maging advocate para sa inclusivity, na binibigyang diin na ang bawat kwento ay may halaga, anuman ang kakayahan ng storyteller. Isang malamig na gabi, habang ibinabahagi ko ang aking mga saloobin kay Samuel, nagtanong ako, paano natin mas mapapawaksi ng inclusivity ang ating mga event? Paano natin masisiguro na ang lahat ay ramdam na kasali sa paglalakbay na ito? Na may ngiti, iminungkahi niya, isama natin ang touch at sound. Maaari tayong mag-imbita ng mga musikero, mananayaw, at mga artist upang sumali sa atin, paglikha ng isang immersive na karanasan. Hayaan nating maramdaman ng mga tao kung ano ang nararamdaman natin. Na-inspire ng kanyang pananaw, nagsimula kaming isama ang tactile elements sa aming mga event. Nag-imbita kami ng mga artist na lumikha ng mga visual audio experiences kung saan ang mga kalahok ay hindi lamang makakarinig, kundi maaanghawakan at makikipag-ugnayan din sa sining. Sa lalong madaling panahon, ang aming mga pagtitipon ay naging isang sintesis ng iba't ibang anyo ng sining na nagpapahintulot sa mga individual na makihalubilo sa isa't isa sa mas malalim na antas. Bawat pagkakataon na kami ay nagtipon, nasaksihan ko ang isang pagbabago, hindi lamang sa aming komunidad kundi pati sa sarili ko. Ang pagpapagaling ay namulaklak sa bawat koneksyon, bawat ibinahaging tawa, at bawat kwentong sinabi. Sa paglitaw ng mga hadlang, na naging mas handa akong harapin ang mga ito. Natutunan kong yakapin ang vulnerability bilang isang lakas sa halip na tingnan ito bilang isang kahinaan. Mga buwan ang nangyari at habang nagsimula akong ipakalat ang aking isinulat na gawa ng mas malawak, mga blog post, tula, at sanaysay, ang mga feedback na aking natanggap ay unti-unting nagbago. Nagsilabasan ang mga liham na nagpapahayag ng pagpapahalaga para sa mga pananaw at lakas na pinasigla ng aking mga salita. Ang mga mambabasa ay umabot, ibinabahagi kung paano pinasigla ng aking mga kwento ang kanilang mga pagharap sa kanilang sariling pagkakamali at mga bias. Isang liham ang talagang tumama sa akin. Isang batang lalaki ang sumulat upang sabihin na ang aking mga kwento ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang makakita ng iba. Mayroon siyang kaibigan na bulag at naisip niyang mali ang kanyang paraan ng paglapit sa kanilang pagkakaibigan. Ipinahayag niya kung paano niya nais malaman ang tungkol sa karanasan ng kanyang kaibigan at maging mas mabuting kakampi. Habang binabasa ko ang liham na iyon, maluha-luha ang aking mga mata. Ito ay isang makabuluhang paalala na kahit ang pinakamaliit na spark ng pag-unawa ay maaaring umilaw ng makabuluhang pagbabago. Pinatatag nito ang aking paniniwala na ang aking tinig, ang aming kolektibong tinig, ay may kapangyarihang hamunin ang mga umiiral na narrative at hugis ng mas inklusibong hinaharap. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa mga abot-tanaw, naisip ko ang mga alaala ng tagwinter sa Portland, kung saan nagsimula ang aking paglalakbay. Ngumiti ako, alam na ang sakit ko ay naging layunin, ang aking galit ay naging pagtaguyod. Sa pagbabahagi ng aming mga katotohanan, nakapagsimula kami ng isang apoy ng pagbabago na nagbigay liwanag sa daan para sa iba. Sama-sama naming pinatibay ang mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa aming komunidad kundi lampas pa. Natutunan naming ang katatagan, tulad ng isang phoenix na bumangon mula sa abo, ay pinalakas ng mga kwento na pinipilit nating ibahagi. Sa mga kwento na aming sinasabi, naghuhugis kami ng tela ng empatiya, unti-unting lumalapit sa isang mundo kung saan ang bawat tinig ay naririnig, pinahalagahan, at ipinagdiriwang anuman ang anyo nito. Sa pag-iisip na ito, sabik akong harapin ang hinaharap. Ang daan ay maaaring mahirap, ang mga hamon ay maaaring paminsan-minsan. Ngunit sa bawat lumilipas na araw, nararamdaman ko ang pag-init ng komunidad na lumalaki
ang lakas ng kolektibong layunin na umuugong sa bawat kwentong ibinahag. At para dyan, araw-araw akong nagpapasalamat. Habang ang mga buwan ay lumipas, ang Voices in the Void ay naging isang ilaw para sa mga naghahanap ng koneksyon at pag-unawa. Ang bawat festival ay nagbukas ng mga nakatagong talento, nagsiwalat ng makapangyarihang mga narrative, at nagdala ng magkakaibang individual na maaaring hindi nagkikita kailanman. Ang aming komunidad ay sumigla mula sa ating ibinahaging pagnanais na matuto at lumago, ang pag-evolve sa isang maganda at masiglang bagay. Nakita ang tumataas na interes, nagpasya kaming palawakin ang festival lampas sa aming taunang pagtitipon. Nagsimula si Samuel at ako na makipagtulungan sa mga paaralan at unibersidad sa Portland. Nagpakilala ng mga workshop at interactive na sesyon na naglalarawan ng aming mga karanasan sa storytelling at ang kahalagahan ng inclusivity. Nilayon naming maabot ang mga batang isipan, nagtatanim ng mga binhi ng pagtanggap at empatiya na mamumukadkad sa huli. Isang partikular na hapon, inaniyahan kami sa isang lokal na high school na kamakailan lamang ay nag-revamp ng kanilang curriculum upang isama ang diversity education. Naghanda kami ni Samuel na magsalita sa harap ng grupo ng mga estudyanteng sabik na makilahok sa pag-uusap. Ang booth sa auditorium ay kapansin-pansin, punong-puno ng enerhiya ng mga kabataan na gutom sa kaalaman. Habang umakyat ako sa mikropono, naglaan ako ng sandali upang sumipsip ng mga masigasig na mukha sa harap ko. Salamat sa pag-imbita sa amin, sinimulan ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng layunin. Ngayon ay hindi lamang tungkol sa aking kwento o kay Samuel. Ito rin ay tungkol sa kapangyarihan ng inyong mga kwento. Ang pag-unawa sa isa't isa ay nagsisimula sa pakikinig. Ibinahagi namin ang aming mga naratibo. Detalyado ang mga karanasan ng hindi pagkakaintindihan, pag-ibig, frustrasyon at sa huli katatagan. Ang mga anekdota ni Samuel tungkol sa kagandahan ng musika bilang isang bulag na individual ay nanggigilalas sa madla, habang tinalakay ko ang kahalagahan ng pagyakap sa ating mga vulnerabilities at ang mapanlikhang kapangyarihan ng storytelling. Matapos ang presentasyon, nagulat ako sa dami ng mga estudyante na lumapit sa amin, sabik na ibahagi ang kanilang mga saloobin at karanasan. Isang estudyanteng nagngangalang Emma, na puno ng kasiglahan at kuryosidad, ay nagkwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa anxiety at kung paano madalas siyang nakakaramdam ng sidline. Ang mga kwento niyo ay nagpapaalala sa akin na okay lang na pag-usapan ang aking mga damdamin, ipinahayag niya. Para bang ang pagdinig sa katotohanan ng iba ay nagpapagaan ng pasanin. Ang pag-uusap na iyon ay nag-apoy ng isang spark sa akin, isang paalala kung bakit tayo nagkukusa ng ganito. Tulad ng aming festival na nagbibigay ng plataporma para sa pagbabahagi, ang mga pagbisita sa paaralan ay nagkukultibo din ng katulad na espasyo para sa pag-uusap sa mga kabataan. Sa mga susunod na buwan, umusbong ang aming outreach initiative. Nagtayo kami ng mga pakikipagsosyo sa mga lokal na organisasyon, lumilikha ng mga programa sa mga community center at mga aklatan upang paunlarin ang inclusivity. Bawat sesyon ay nagtatampok ng mga storytelling workshop kung saan ang mga kalahok ay natutong bumuo ng kanilang sariling mga naratibo, hikayatin ang empatiya, at itaguyod ang pag-unawa sa kanilang mga kapwa. Ngunit, habang ang gawaing ito ay napaka-energizing, ramdam ko ang lumalaking kamalayan na kailangan naming palawakin ang aming focus lampas lamang sa storytelling. Habang patuloy kaming nakikipag-usap sa iba't ibang komunidad, napagtanto naming ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga may kapansanan ay nangangailangan ng pagtugon sa mga sistematikong hadlang na naglilimita sa accessibility at inclusivity. Isang araw, habang nag-iipon ng mga ideya para sa aming susunod na outreach session,
Iminungkahi ni Samuel ang isang ideya na naging klarong direksyon sa amin. Paano kung baguhin natin ang pag-uusap ukol sa accessibility? Hindi lamang ito tungkol sa kung paano namin isinasalaysay ang aming mga kwento. Ito rin ay tungkol sa pagtitiyak na lahat ay may plataporma upang marinig. Ang kanyang mga salita ay malalim na umantig sa akin at alam kong kailangan naming isama ang advocacy sa aming misyon. Kaya, nagsimula kaming isama ang mga pag-uusap tungkol sa accessibility sa aming mga workshop. Hinihimok ang mga kalahok na mag-isip ng critical tungkol sa kanilang mga kapaligiran. Nagtuklas kami ng mga praktikal na estratehiya upang lumikha ng mga inklusibong espasyo, maging sa mga paaralan, pampublikong lugar, o mga lugar ng trabaho. Habang naglalakbay kami sa mga paksang ito, nabuo ang aking puso ng pag-asam. Bawat pag-uusap, bawat lesson plan ay tila isang hakbang sa tamang direksyon, isang kolektibong pagsusumikap patungo sa mas inklusibong lipunan. Dumating ang isang turning point. Isang lokal na organisasyon ang lumapit sa amin na may kapanapanabik na pagkakataon. Tinutugunan nila ang sistematikong diskriminasyon laban sa mga may kapansanan sa lugar ng trabaho at nais na makipagtulungan sa amin para sa isang inisyatibong pangkomunidad. Sama-sama, maaari kaming mag-host ng isang roundtable discussion kung saan ang mga individual ay makakapagbahagi ng kanilang mga karanasan at mag-brainstorm ng mga posibleng solusyon upang tugunan ang mga hadlang na ito. Dumating ang araw ng roundtable at ang atmosphere ay puno ng buhay. Ang mga tao mula sa iba't ibang background ay umabot sa kwarto, mga masugid na tagapagtaguyod, mga alyado, at mga tao na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan habang sila'y naglalakbay sa isang mundo na hindi nakabuo para sa kanila. Habang pinangunahan ko ang talakayan, nakinig ako ng mabuti sa kanilang mga kwento, ang mga hadlang na kanilang hinaharap kapag naghahanap ng trabaho, ang mga maling akala sa lipunan patungkol sa kanilang mga kakayahan, at ang malalim na pangangailangan para sa kamalayang ito. Sa bawat naratibong ibinahagi, naramdaman kong lumalago ang pagkakaisa sa amin. Sa dulo ng gabi, habang bumubuo kami ng aming action plan, isang babae na nagngangalang Lisa ang tumayo. Sa tingin ko, panahon na upang angkinin ang aming mga kwento. Sinabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan naming ipakita sa mundo kung gaano kami kakaya. Ipatupad natin ang isang kampanya na nagbabahagi ng aming mga tagumpay sa lugar ng trabaho. Tunay na mga kwento, tunay na mga mukha. Ang kanyang ideya ay nag-apoy ng sigla sa grupo. Maliwanag na ang grassroots campaign na ito ay makakapagbigay kapangyarihan sa mga individual na ipagmalaki ang kanilang mga karanasan habang nagbibigay daan sa mas malawak na pagtanggap at pag-unawa sa workforce. Habang ang pag-uusap ay umuusad, naramdaman ko ang isang alon ng pagmamataas na umalpas sa akin. Hindi na kami basta nagkukwento ng aming mga individual na paglalakbay. Kami ay sama-samang humuhubog ng isang kilusan na humahamon sa mga stereotype at humihiling ng pagkilala. Ang kampanya ay umusbong sa mga buwan na sumunod. Lumikha kami ng isang digital na plataporma kung saan ang mga tao ay maaaring magsumite ng kanilang mga testamento tungkol sa kanilang mga karanasan sa lugar ng trabaho, parehong hamon at tagumpay. Dumagundong ang mga kwento mula sa malayo na nagpapakita ng katatagan at kakayahan. Ang mga tinig ay umuugong sa ilalim na katotohanan na kami ay nagbahagi. Bawat individual, anuman ang kakayahan, ay nag-aalok ng natatanging halaga at pananaw sa mundo. Habang ang kampanya ay nagiging matagumpay, nag-organisa kami ng mga kaganapan sa komunidad na nagdiriwang ng mga kwentong ito. Inimbitahan namin ang mga lokal na negosyo na lumahok at makibahagi sa mga talakayan tungkol sa inclusive hearing practices, accessibility, at ang yaman ng mga magkakaibang pananaw na maaring dalhin ng isang iba't ibang workforce. Ang aming mga pagsisikap ay nagtagumpay sa isang mas malaking kaganapan sa komunidad,
Embracing Abilities na dinisenyo upang i-highlight ang mga tagumpay ng mga individual na nagtutulak ng mga hangganan sa kanilang mga karera. Pinuno namin ang mga espasyo ng komunidad ng mga live na pagtatanghal, storytelling, at isang showcase ng sining na nagpapasigla sa mga kalahok tungkol sa accessibility. Habang nakatayo ako sa gitna ng crowd sa kaganapang iyon, ninamnam ko ang enerhiya sa paligid ko, ang puro kagalakan, determinasyon, at lakas na umaagos mula sa bawat sulok. Lumapit sa akin si Samuel, ang ngiti ay nagpapakita ng kanyang mukha. Tingnan mo ito, Jordan. Ito ang naisip natin, hindi ba? Siyempre, sagot ko, puno ng emosyon. Ito ay simula lamang ng isang mas malaking paglalakbay. Habang tinitingnan ko ang madla, hindi ko maalis ang pakiramdam ng lumalaking pagkakaisa, determinasyon, at pag-asa. Nagbigay tayo ng liwanag ng pagbabago, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa isang buong komunidad. Sa ngayon, habang ako'y nakatayo doon, naramdaman ko ang kapangyarihan ng storytelling na bumabalot sa amin. Ang aming mga paglalakbay, pakikibaka, at tagumpay ay nag-converge sa isang natatanging misyon upang itaguyod ang pag-unawa, pagtanggap at pagpapahalaga para sa bawat individual, anuman ang kanilang kakayahan. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming trabaho ay malayo sa katapusan. Lagi nang magkakaroon ng higit pang mga kwento na isasalaysay, higit pang mga tinig na unahing buhayin, at walang katapusang mga buhay na maapektuhan. Sa pagtanggap sa katotohanan ito, naramdaman ko ang pangangailangan sa kaibuturan ko, isang tawag upang ipagpatuloy ang pagbabahagi, pag-aaral, at paglago kasama ang aking komunidad. Habang bumaba ang dilim, ang nagniningning na ilaw ng Embracing Abilities ay nagbigay liwanag sa hinaharap na inaasahan namin. Isang mundo kung saan ang bawat tinig ay maririnig, ang bawat kwento ay maibabahagi, at ang bawat tao ay pinahalagahan para sa kanilang natatanging kontribusyon. At alam ko na sa paglalakbay na ito ng sama-sama, maaari naming baguhin kung ano ang ibig sabihin ng pag-aari at lumikha ng mga espasyo kung saan ang lahat ay pwedeng umunlad. Sa paglikha ng mga momentum mula sa aming mga kwentuhan, magsimulang magbago ang aming mga inisyatiba mula sa pagbuo ng mga kwento tungo sa mas malalim na kamalayan. Ang paglalakbay ay patuloy na dudumugin ang mga pader ng pag-unawa sa lipunan. Ang bawat kwentong ibinahagi ay naging salamin kung paano bumangon at lumaban ang bawat isa sa kani-kanilang mga laban. Unti-unti, ang mundo ay nagsimulang pahintulutan ang mga kwento ng mga co-creator, produkto ng pagmamahalan at pag-asa. Hindi lamang kami umaasa ng pagbabago, kami lumahok sa laban para sa mga kabatayan, kapanganakan, at tunay na pagkakapantay-pantay. Narito na tayo ngayon, isipin ko, naghihintay ng mga bagong kwento nga, ang mga kontemporaryong kwento ng buhay at ng puso, upang ipalaganap ang hangarin ng mga tao at ng komunidad tungo sa mas maunlad na hinaharap. Sa pagbabalik natin sa patuloy na paglalakbay, ang aming proseso ay patuloy na lumalago, hindi man pareho ng ating mga kwento. Lahat tayo ay sama-samang nagsusulat ng isang bagong kabanata para sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos ng kaganapan, puti ang ulap ng mga alaala sa pagkakaroon ng siksik at masiglang pagkikita. Napagtanto ko na ang bawat bagay sa mundong ito ay may halaga at ang bilang ng mga kwento ay walang katapusang bumabaha sa mga kasaysayan ng aming mga buhay. Sa mga sandaling ito, ng pag-uwi sa aking puso, maluwag sa aking kaisipan, alam kong ang mga susunod na kwento ay hindi nagsisimula sa aking buhay kundi sa ating kolektibong memorya, ang mga nakikipag-ugnayang kwento, ang ating nakaraan. Sa pagtatapos, agham ng mga kwento, ang mga puso at isip na nag-uugnay kung papaano ang bawat tao ay may hinanakit maging sinumang may kwento, tinig na nakakapagpalakas ka, tinig na nag-uudyok ng mga pangarap. Hindi lamang ito kadala, ito ay isang paghanap para sa katotohanan,
isang pagbabalik sa ating sariling buhay, dugo at gawain. Dahil sa walang hanggan at silangang puno ng fantastiko, inaasahan ko ang bawat kwento at kwento na sukatin ang pag-ibig na muling mapabilis, buhayin, at isalaysay ang bagong pagkukwento na umabot sa atin pang mga pa. At sa katapusan ng lahat, alam kong hindi nag-iisa. Ang mga kwento ay hindi nagtatapos kundi nagbubukas sa isang bagong bahagi ng ating buhay. Ating paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, kaya't hinahanap ko ang mga unang hakbang na susundin. Ngunit palaging kumikilos mula sa paningin ng mga kwento. Hanggang sa muling kita, kasama ang mga kwento ng ating lahat kasabay ng mga pag-asa, mga pangarap, at higit sa lahat, ang pagkakaibigan na nabuo sa pakikinig at pagkumpuni ng ating mga buhay.